Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, kumusta naman kayong lahat? So, yun guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notifications bell para lagi updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested naman sa ating private reading, nasa description box below yung link ng Facebook ko. Message lang kayo guys, okay? So, tignan natin. Kanina ba itong love reading? The Lovers. Okay, so, yung pinapakita sa akin dito, guys, since the Lovers yung lumalabas dito, parang iniisip-isip ka niya, ayan o. Kinikilig itong person na to, so parang wala kayong connection dito. Kinikilig siya every time na iniisip niya yung kung paano kayo mag-usap, ini-imagine ka nitong taong to. So, yung malinaw na pinapakita sa akin, guys. So, ang problema lang dito, guys, parang itong person na to, naguluhan siya, no? Pagdating sa connection niyang dalawa. Kumbaga, malalim na yung nararamdaman niya sa inyo, eh. Malinaw na sa kanya kung ano yung nararamdaman niya sa inyo. Love talaga yung nararamdaman niya sa inyo, guys. Nag-enjoy siya every time na nakakausap ka niya, nagkakaroon kayo guys ng bonding. So parang gusto niya guys mapalapit sa inyo kasi naka-reverse yung 8 of Wands pero hindi niya guys kayang gawin, no, kung paano pumunta sa inyo. Hindi niya alam kung paano lalapit sa inyo ngayon. So, ayan, the Lovers. Malakas yung Sagittarius. Titignan pa natin guys. Okay. Kanina po itong love reading. Meron tayong, ang dami kasing nakapalibot sa'yo. Maraming nagkakagusto sa inyo. So, pwedeng, nandun sa point na kaya siya naguguluhan kasi nai-imagine niya, ay maraming nagkakagusto rin sa taong to. So, parang iniisip niya, baka hindi lang ikaw sa kanya nagiging sweet, no? Pwede nagiging sweet ka rin sa iba. Ganun yung pinapakita sa akin dito. So, kaya etong person na to, guys, nag-aalangan siya. Okay? Kaya parang yung energy niya may pagbabago. Sige, titignan pa natin guys. Pero andun talaga yung temptation sa inyo na tong taong to. Naguguluhan lang siya dun sa nararamdaman niya sa inyo. Kasi akala niya, etong relasyon na to, etong connection nyo, parang may malinaw na usapan na kayo na. Or parang para sa kanya, something na yung tingin mo sa kanya, something special. Parang ganon. So, ngayon, naguluhan siya kasi bakit parang ang daming lumalapit sa inyo? Ang daming mo nakakausap. Marami nagkakagusto sa inyo. Like, daming nag-e-entertain or daming mo ini-entertain. So, kaya parang naguluhan siya. May paglayo itong nakikita ko, no? Tingnan pa natin. Kanina po itong love reading. Oh. Alam nyo guys, si person mo ito kasi patay na patay sa inyo to. Death card na to eh. Kumbaga nung nakita mo siya or nang nakakausap ka niya, hopeless romantic na talaga siya. Yung pinapakita sa akin, nandun na siya sa point na parang iniisip niya, wala na magkakagusto talaga sa kanya. Tapos nung dumating ka, parang ang tingin niya sa inyo, kaibigan lang eh. Kaibigan ka lang niya. Pero bakit parang nagiging special ka talaga sa kanya? Yun yung pinapakita sa akin dyan, guys. Tapos Nine of Pentacles,
Parang nga pinapakita sa akin dito guys, ano siya eh, workaholic, siya yung tipo ng tao na gusto niyang magkaroon ng stability. Okay? Gusto niya maging stable sa buhay. Bakit? Kasi kung sakaling pumasok siya sa relationship, gusto niya, meron siya kayang i-provide dun sa magiging partner niya. Hindi yung parang mahihirapan sila sa buhay. Kaya nga workaholic siya, mas nagpo-focus siya dun sa stability niya. And ayaw niyang bigyan ng kahirapan sa pamumuhay yung magiging partner niya. And kung makikita niyo guys, ayan, wala kang masasabi eh. Kung practical lang talaga yung gusto mo sa isang tao, eto ng person mo. Kasi nakikita ko sa kanya yung pagiging practical niya rito guys. Okay? Nakikita ko yung pagiging maambisyon niya pagdating sa pagpapamilya. Okay? So, dami nagkakagusto sa inyo eh. Meron tayong, ayan, The Empress, Abundance. So, nakikita ko naman sa inyo guys, ano kayo, go with the flow, hinahangaan ka ng mga tao, isa kang role model. Ganun ka nakikita. And, Empress guys, marami kang nahihikayat. Like, nabibigyan mo sila guys ng positive thoughts. Nabibigyan mo sila guys ng magandang pananaw sa buhay nila. Kaya ito yung pinapakita sa akin guys na The Empress. Okay? So, abundance din guys si The Empress. The Empress. Kumbaga, maraming blessing ang dumarating sa inyo. Hindi lang to guys, usapang pera. Blessing din pagdating sa love life. Kasi ang dami talaga nagkakagusto sa inyo. Even yung person na gusto mo, gusto ka rin. Pero, pwede kasing mapapansin mo, ba't parang ginughost ka nitong taong to? Bakit medyo nagiging cold siya sa inyo? Okay? Kasi nga, nakikita niya, ang dami nagkakagusto sa inyo. So, nandun siya sa thinking niya na baka nga hindi mo siya magustuhan or baka hindi mo naman talaga siya trip that time or baka siya lang yung nag-assume ng sweetness nyo, yung pag-aalala niya, akala niya may malalim na connection na, so, pili niya naging assuming lang talaga siya, no? Kaya, ayan, medyo nag-alangan itong taong to. Okay, nag-alangan siya sa inyo. Kaya medyo naging distant si person. Okay? Tignan natin. Okay. So, meron tayong Ten of Cups. Parang ano, may mga LGBTQ plus dito, no? Yung iba sa inyo is possible na puppy love or kababata nyo. Ayan yung pinapakita sa akin dito. Okay? So, yan. Parang malapit sa inyo, circle of friends mo lang to or malapit lang sa family mo, pwedeng friends of family, friends ng pamilya mo, kapitbahay mo pala, no? So, iba sa inyo guys, pwedeng schoolmate. Inayusin ko lang to guys, parang hindi masyadong pantay. Ayan. Okay? So, guys, siguro, wag na kayong maguluhan. Wag na kayong maguluhan. Kasi, baka ikaw itong nami-misinterpret mo tong taong to na baka hindi kanya mahal, baka hindi kanya nagugustuhan, bakit medyo naging distant siya sa inyo. Actually, siya yung naguluhan. Okay? Siya yung naguluhan dito na parang marami pala nagkakagusto sa inyo eh. Bakit feeling nga niya na paglaruan mo siya eh. Alam niyo, nagkaroon kayo guys ng misunderstanding. Hindi niyo na-settle etong connection na to. Na ikaw ang dating sa inyo, ginost ka na itong taong to. Okay? Na parang hindi niya pinanindigan nung nafo-fall ka na. Okay? Hindi niya pinanindigan. Yung nararamdaman niya sa inyo. Tingnan natin. Meron tayong Two of Pentacles. May paninimbang dito. Actually, naguguluhan pa rin tong person mo, no? Parang iniisip-isip ka niya eh. Okay, so titignan pa natin, guys. Nabaan ko lang guys yung brightness na to.
Kanina po itong love reading. Oh, the Tower. So, nakikita ko dito guys, parang tinapos talaga ng person mo na to kasi naguluhan na siya eh. Akala niya walang malalim na connection na mangyayari dito. Okay? Nakikita ko sa kanya guys na akala niya trip-trip lang kung ano man yung connection na meron kayo. So, kung bakit siya guys nagiging distance sa inyo ngayon. Okay? Hindi naman sa parang siguro hindi ka rin naman din talaga nag-assume kasi nga, ikaw rin mismo, naguluhan ka, ano ba talaga yung intention ng taong to? Meron ba siyang malalim na pinanguhugutan or baka meron siyang gusto lang mangyari? So, pwedeng iningatan mo lang din talaga yung sarili mo. Tignan pa natin. So, yan guys, malakas pala ang Sagittarius. Aries, Leo, Sagittarius, pero mas malakas yung Sag, Cancer, Pisces, Scorpio, Capricorn, Taurus, and Virgo. Meron tayong Ten of Swords. Okay? So, yung pinapakita sa akin dito guys, paglayo talaga. Mararamdaman mo naging cold siya sa inyo. So, pwedeng manibago kayo eh, sa feelings nitong taong to sa inyo. Baka manibago ka kasi bakit parang bigla siyang naging cold sa inyo. Yung pang araw-araw na ginagawa niya sa inyo na nag-good morning siya, yung mga sweet words, parang nanibago ka kasi nasanay ka na ganun siya. Ganun siya tuwing umaga, ganun siya kung paano kayo i-approach. Tapos ngayon, may pagbabago. So, may ending. Kung makikita niyo Ten of Swords, may paglayo. Pwede ikaw rin to, no, lumalayo. Kasi, parang ang dating sa inyo, ginost ka nung taong to. Binigyan ka lang niya guys ng malalim na parang affection. Pero, parang piling mo pinasakay ka lang niya, parang pinaikot. So, nagkakaroon guys ng misunderstanding dito sa connection na to guys. Okay? So, titingnan natin. Meron tayong Four of Swords. Ayan, Four of Swords. Oops. Meron tayong, di ba? Ace of Swords. So, iniisip-isip ka na tong taong to. Tapos yung Four of Swords naman, guys, parang medyo nag-heal siya. Pinipilit niya yung sarili niya na huwag nang isipin kung ano man yung kinahinatnan ng connection nyo ngayon. Yung malinaw na pinapakita sa akin dyan, guys, nasasaktan siya sa paglayo niya kasi parang piling niya naging assuming siya. Parang, ay, wala naman palang malalim na connection kaming dalawa. So, parang naging assuming daw siya sa part na yon. Kaya ang ginagawa niya dyan, Ten of Swords, pinaninindigan niya yung paglayo niya. Pero, habang lumalayo siya sa inyo at nararamdaman mo na nagtatapos na itong connection na to, Ace of Swords, iniisip-isip ka nitong taong to. Okay? Tingnan pa natin. Meron tayong Six of Cups. Okay, Six of Cups. Ayan, no, iniisip-isip ka talaga niya. Okay, puro yun ang sinasabi ng energy niya. Iniisip-isip ka niya. So, meron tayong, nasasaktan siya ngayon. Pwedeng meron kang ibang pinili, no? Pinanindigan mo na to. Baka yung iba sa inyo may karelasyon kayo, tapos merong person dito na lihim na nasasaktan ngayon. Knight of Cups, may reconciliation din dito, guys, no? Pwede lumipas na yung maraming panahon, mahabang panahon. So, tapos na to, ang connection na to. And nakikita ko, guys, yung parang pagbabalik ng energy niya dyan. Okay, so ayan, malakas ang water sign talaga, Cancer, Pisces, Scorpio. Kumbaga, hindi naman to, guys, nagkaroon ng malalim na connection eh. Kumbaga, parang getting to know each other. Parang ganyan. Situationship ba tawag dun, guys? So, hindi siya nagkaroon ng relasyon. Tingnan pa natin.
Oops. Meron tayong The Hierophant. Parang magkakaroon ng ano dito, mamamagitan sa inyong dalawa kung bakit may pag-uusap na magaganap sa inyong dalawa eh. Merong mamamagitan, no? Okay, pwedeng kaibigan nyo, basta malapit sa inyo. Hindi pong sinasabi niya dito na, ay, pag-ayusin ko kayo, mag-usap kayo ulit, sayang yung connection nyo. So, may parang magbe-bridge. Okay, tingnan pa natin. Magiging tulay. Meron tayong The Emperor. Naku, ba't matigas yung puso ng person mo? Nakikipagmatigasan siya dito. Okay. Kumbaga, gusto niya rin naman makipag-usap. Pero, ngayon kasi, hindi mo siya mapipilit, no? Yung pinapakita sa akin guys, makikipagmatigasan mo na talaga to. Tingnan pa natin. Meron tayong, The Tower. Kasi ang sinasabi niya dito, tapos naman na, ano pa yung sense para mag-usap? Parang ganun yung sinasabi niya dyan. Ano pang saysay na parang pag-usapan to? So, yung malinaw na pinapakita sa akin dito guys is, parang ayan, may nasasaktan. Nasasaktan kasi siya kung bakit ayaw niya na guys na makipag-usap pa sa iyo. Kasi parang feeling niya, wala na rin naman ng saysay para pag-usapan niyo pa kung ano man yung meron sa inyo. Kung ano man yung namamagitan sa inyo. Okay? So, titignan pa natin guys. Ace of Swords, nasa malayo. Actually, parang nagpakalayo-layo si person mo, no? Ganun pala siya nasaktan. Okay, so wedding. Kasi sobra siyang nag-assume talaga eh, na parang merong malalim na connection na mabubuo sa inyong dalawa. And ikaw pwedeng nagkaroon ka na rin ng ibang karelasyon. Yung pinapakita sa akin dito guys, 4 of Wands. Ito kasi is wedding. Okay? So baka kasi kayo, nagplano kayo magpakasal or nagbibiroan kayo that time. O, ikaw na yung gusto kong pakasalan. Ikaw na yung pinipili ko or kailan ka ba magpo-propose? Kailan mo ba ako liligawan? Mga ganun biro. Tapos nadadala yung isa sa inyo. So, ang ending nito guys, dahil nga may ibang na pumasok na parang hindi na pag-usapan. Kasi yung pinapakita sa akin guys, na misinterpret talaga. Hindi siya guys na pag-usapan kung bakit ganito yung kinahinatnan nitong relasyon na to. Okay? So, titignan pa natin. Okay, titignan pa natin. So, yan. Ang lakas ng energy ng Aries dito, oh. Kanina po itong love reading. Meron po itong, ayan, meron tayong express your love. Meron tayong separation. Oh. Nagkalayo kasi landas nyo eh. Yung iba naman sa inyo guys, pwedeng hindi talaga siya nagkaroon ng klarong pagtatapos. Kumbaga may pag-usap pero hindi siya naklaro kung may matatapos ba dito sa connection nyo or ano. Parang nawalan lang kayo guys basta ng connection or ng communication. Okay? Parang ganon. Parang hindi nyo na pag-usapan kung may matatapos na ba sa connection nyo. So, honeymoon. Okay. Honeymoon na yung sabi. Enjoy the bliss of holiday time together. So, pwedeng magkikita kayo ngayong bare months or ngayong holiday. Tingnan natin. Meron tayong retreat. It's time to disconnect from the world. Okay? So, titignan pa natin guys sa energy ng person mo. Kasi may nakikita talaga ako rito na parang magkakaroon kayo ng time together. Parang pag-uusapan nyo, mapapalapit na naman sa inyo itong taong to. Tingnan pa natin. Ano yung nararamdaman sa inyo ng person mo?
Okay, ang dami lumabas dito. Tignan natin nararamdaman sa inyo ng person mo. Okay, so guys, meron tayong Page of Pentacles. Okay, so yung pinapakita sa akin dito guys, Page of Pentacles, parang ano, nag-iipon siya ng lakas ng loob ngayon. Okay, tapos parang natadown din siya kasi sabi niya rito, wala siyang may pagmamalaki sa inyo or mahihain kasi tong taong to, no? Kumbaga siya yung tipo ng tao na wala siyang lakas ng loob, medyo torpe, lalo na tinitignan niya yung kanyang status sa buhay, yung kanyang pinansyal. So, feeling niya, parang feeling niya, hindi siya karapat-dapat sa inyo. Kung makikita niyo guys, ang daming blessing na dumarating sa inyo. Tapos parang, ang dating sa kanya, mahirap lang ako, pulubi lang ako, ito lang ang meron ako. So, feeling niya, wala siyang may pagmamalaki sa inyo. Okay? Wala siyang may pagmamayabang sa inyo. Okay? So, ngayon, may plano naman daw siyang kausapin ka, pero nag-iipon lang talaga ng lakas ng loob tong tao. So, meron tayo guys, 9 of Cups. Oh. Meron tayong The Magician. Okay. So, yung pinapakita sa akin dito guys, The Magician kasi, parang nag-ipon talaga siya ng lakas ng loob. Parang wala talaga siyang lakas ng loob eh. 9 of Cups, gusto naman niya. Gusto ko niya kausapin, pero, ayun nga, mararamdaman mo parang nahihiya siya. Kahit na ikaw yung unang lumalapit or lalapit sa kanya, mararamdaman mo bakit parang hiyang-hiya itong taon to. Ayan. Tignan pa natin. Meron tayong 5 of Cups. Oh. Hindi talaga to guys maka-move on sa inyo, no? Tignan mo naman yung energy niya. Ang dami niyang pagsisisi. Parang sinasabi niya rito, kung di lang ako natorpe, kung hindi lang naging mali yung, parang alam mo yun, parang kung hindi lang siya guys, naging tamang hinala that time, sana hindi siya nagsisisi ng ganito. So, yun yung sinasabi niya dyan. Okay? Tingnan pa natin. Meron tayong Queen of Pentacles. Ayan no. May nagpapahina kasi ng loob niya eh. May tao dito nagsasabi na parang sinasabi na, basta pinahina yung loob niya na, ay, hindi ka pwede dyan, ganito. Hindi ka nararapat yan. Pwedeng, someone na malapit sa inyong dalawa, na parang, masyadong mataas ang standard mo. Mga ganong ganong pagsasalita nitong taong to. Kaya, kung bakit itong person mo, nawawalan siya ng lakas ng loob, no? Parang nawawalan siya ng kumpiyansa sa sarili niya. And, I think, mother figure, pwedeng magulang mo, or pwedeng malapit sa inyo, na parang masyadong minamata itong person mo. Okay? So, siya ngayon, wala siyang lakas ng loob talaga, guys. Ayan, malakas ang energy ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, Capricorn, Taurus, and Virgo. Okay, tingnan pa natin. Tingnan natin. Meron tayong missing you. O, diba? I miss you. I wish things were different. Ayan, no. Sobrang namimiss ka niya. Kahit na umiwas na siya dito. So, ibig sabihin, nababalisa pa rin siya kakaisip sa inyo. Okay. Tingnan natin. Meron tayong still listening. Ayan. So, actually, nag-uusap pa rin pala daw kayo eh.
Kasi nakikinig pa rin daw siya sa mga drama mo. Kaibigan mo siguro tong taong to na um, parang nag-usap kayo. Basta kaibigan mo to. Nag-usap kayong dalawa, nag-usap pa rin kayo. Pero nakikinig na lang siya sa kung ano yung mga nirarant mo sa kanya. Okay, tingnan natin. Meron tayong others' opinion. I feel bound by my culture and my family's beliefs on how I should live my life. I'm working towards breaking free from limiting myself based on their beliefs. So, yan. Nakikinig siya sa mga sinasabi ng ibang tao, yung judgment. Kaya siya walang lakas ng loob, guys. Kasi masyado siyang pinangungunahan ng, ng hiya, no? Meron tayong it's simple, really. How do I feel? I want you as forever. So, ano ba to? Grabe to. Medyo mahirap makipagsabayan sa taong to, lalo na kung torpe. Oo. Okay, so titignan pa natin ano yung message sa inyo na tong person na kadil mo ngayon. The timing just wasn't right for us. Diba? Sabi niya, wrong timing, hindi talaga pwede tayo. Parang ganun, hindi pa kayo pwede that time. Kasi wrong timing, pwedeng hindi pa nararapat. Yun yung nararamdaman niya. Parang hindi pa ito yung tamang panahon para sa inyong dalawa. So, yun yung nakikita ko ditong nararamdaman niya. Okay, tingnan natin. Meron tayong we will be together again. Ayan. So, yung sinasabi dito guys is magtatagpo pa rin daw kayo. Okay, kahit anong mangyari, magkikita at magkikita pa rin daw kayo. Okay? Meron tayong I feel you even though we are apart. Okay. Meron tayong I hide behind material things. Okay. So, ibig sabihin, tago siya ng tago, guys, no? Hindi niya pinaninindigan yung feelings niya sa inyo. So, ano to? Baka ito yung greatest love mo. So, naniniwala ba kayo, guys? Sabi nila, 3 beses lang daw magmamahal ng tao. Tayo, bilang isang human being. 3 beses lang tayo, guys, makakaramdam ng love. Yung totoong love, ha? Yung una, yung puppy love. Or true love na sinasabi. Yung greatest love at yung true love. Okay? So, yung puppy love, ito yung una nyong mamahalin. Pero, hindi kayo sure, no? Kumbaga, parang confused pa kayo dito sa taong to. Pero, kinikilig kayo sa kanila. Pero, alam yung sarili nyo na hindi pwede. Parang ganyan. So, iba kasi may mga puppy love pa rin na nagkakatuluyan. Hindi pong kababata nila. Pero, sila na rin yung nagiging endgame nila. Okay? So, yung greatest love, ito yung magtuturo sa atin kung paano magmahal. Yung tipong nandoon yung magkakaroon ng ups and down, 'di ba? Nandoon yung mamahalin mo ng sobra, mamahalin kanya ng sobra, pero ang daming challenge, parang yung pagmamahal niyo sa isa't isa, guys, hindi talaga siya pwede. Okay, kahit paano nyo, guys, ipaglaban itong nararamdaman nyo sa taong to. Parang mararamdaman nyo na hindi talaga kayo pinagtatagpo, no? Nitong person na to. Okay? Nandun sa point na kahit na piliin nyo pa yung isa't isa, parang yung pinapakita sa akin, alam mo yun, yung greatest love, okay? Kahit piliin nyo pa yung isa't isa, mararamdaman nyo parang karmic nyo yung taong yon. Kasi pag sinabing greatest love, tuturuan ka magmahal nito. Okay, hindi lang pagmamahal ang ituturo sa inyo, guys. Ituturo din kayo, guys, kung paano kayo mag-isip dun sa sitwasyon. Kung paano nyo, guys, paano nyo lalampasan yung mga challenges. Okay, hindi lang yan, guys, basta pagmamahal. Okay? So, yung true love naman, guys, ayan yung pagkatapos ng pagkatapos yung madapa sa iba't ibang tao, sa iba't ibang klase ng relasyon na dumaan sa buhay nyo, finally natagpuan nyo na si the one. Diba? So, naniniwala kayo dun, guys. 3 beses lang talaga tayo nagmahal. Yung iba, guys, kung sa tingin nyo is parang wala na kayong nararamdamang kilig sa taong yun. Minsan, yun yung tinatawag na wala ng choice, no? Parang
napasubo na lang kasi siguro na pressure. Pero kalaunan natutunan din naman ninyong mahalin. Okay? So, titignan naman natin guys sa side mo. Ayan. Malakas ang earth sign sa side mo. Capricorn, Taurus, and Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio. Okay? Okay. So, doon naman tayo sa side mo. Ano yung nararamdaman mo kay person? Meron tayong, ayan, Seven of Swords. Actually, yung nakikita ko sa inyo guys, hindi mo kayang panindigan to. Oo, kaya din siya umalis. Siguro may mga sinabi ka sa kanya na parang pili niya below the belt and nasaktan talaga siya. Kung ano man yung sinabi niyo sa kanya guys, yun yung dahilan kung bakit lumayo na siya. Okay, tignan pa natin. Meron tayong strength. Oh, napaka-emperor ng energy nyo, guys. Sobrang strong. Parang sinasabi sa akin, hindi mo pa kailangan talaga ng pagmamahal. Hindi mo rin siya kailangan that time. Ten of Swords, ayan o, maalis ka eh. Kasi hindi mo siya kayang piliin eh. Meron kang ibang priority at mas pinapagana mo yung isip mo. At saka Queen of Cups, oh, ang dami rin nagkakagusto sa inyo eh. Tipong yes, na-feel mo rin naman na mahal ka na itong taong to at naramdaman mo din naman na minahal mo siya. Pero yung malinaw kasi guys na pinapakita sa akin dito, meron kang ibang pinapriority that time, okay? So, yung malakas ang Aries sign, Aquarius, Gemini, Libra, Leo, Energy, Cancer, Pisces, Scorpio. Tignan natin guys na napapunta to in the near future. Saan na to papunta? Meron tayong worth waiting for. Worth waiting for. So, it is safe for you to love. Ibig sabihin guys, worth waiting for, parang magtatagpo pa rin talaga kayo. Yung tipong, pwedeng nagkakaedad na kayo, ba't parang hindi niyo pa rin mahanap si the one? Bakit parang hindi pa rin ibinibigay sa inyo yung tamang tao? Kasi ito pa rin taong to, yung nakatadhana sa inyo. And ayan, sinasabi niyan, it is safe for you to love. Kasi doubt ka sa intention nitong taong to. Okay? Pagdududahan mo eh, parang hindi ka desidido. Parang ayaw mo, medyo may pag-deadma guys, no? Meron tayong finances and career, mas mag-focus ka sa career mo dito eh. Okay, so ayan guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po lahat, God bless and love you. Bye-bye!